Magandang araw sa inyo mga kaukay. Samahan nyo nga kaming magluto ngayong araw. Naisipan nga ng inay na magluto kami ng gulay na langka. At dahil nga madami kaming kaning lamig kaya naman inuna niya itong isa nga. Dito nga namin naisipang magluto sa kabilang lote ng inay. Bukod nga sa mahangin na ay mapresko pa. Kung nagtataka nga kayo bakit nasa ilalim yung camera, maambong kasi ng mga oras na yan, kaya naman para secure at hindi mabasa ang cellphone na inilagay ko nga ito sa ilalim ng lamesa. Ay ina! Habang binabalatan nga ng inay ang gulay na langka, ay sinimulan ko nang ang tapasan ng mga niyog. Medyo hirap nga ako diyan dahil masakit nga ang aking kalubang braso. Kaya lang no choice nga ako kasi walang ibang magbabalat ng niyog. Kaya naman kahit masakit ang kamay ay go lang. Habang ako nga hirap na hirap sa pagbabalat dyan ay kita nyo naman si Jowa at nagse-cellphone lang. Tinitingnan ko nga si Ria baka makuha sa tingin. Ay kaso lang ay ako ang siyang tinitigan. Kita nyo naman na nakapamewang pa yung dalawang kamay. Ay inang! Pagkatapos ko nga itong balatan ay binaa ko na ito isa-isa. Kung nagtataka nga kayo kung aanhin ko ang sabaw, ay alam nyo na yun. Siyempre nauuhaw ako kaya iinumin ko na yan. Sa mga nagtatanong ako anong lasa, manamis-namis nga ito. Pagkatapos ko nga itong tapasan at baakin isa-isa ay ayan na nga at pumesto na ang aking jowa. Para nga simulan na ang pagkakayod ng niyog. Ayan nga tinakluban pa ang kanyang mukha. Akala mo nga'y kulto, kulang na lang ay magbistida. Akala mo naman na hindi kita ang kanyang muka. Maya-maya nga humihingi na ng saklolo ang inay at ang dami pa nga daw niyang gagayatin. Kaya naman tinulungan ko na nga siya. At nung makita ko nga ito na ngang napakadami pa. Di bali na ngang mapatdaan at nang matapos na. Dahil nga ako'y naiinip na din. At parang mauubos na yung panggatong. Kita nyo naman at dikit na ang apoy. Ay hindi pa nga kami natatapos. At sa wakas nga ay natapos din. Kung mapapansin nyo nga bakit dilaw na, baka akala nyo may filter, hindi po. Pahinog na po talaga yung langka. At dahil nga nabaak na namin yung langka, kaya napilitan na nga lang kaming gulayin na nga ito. Pero wala pa naman siyang lasa. Hindi pa naman talaga siya totally hinog na hinog, kaya pwede pa yan. Yun. Ay huling-huli nga sa akto. Muntik pang maubos ang gagatain. Uy, akala mo na may tunay na concern sa manok. Ay wag ka at gusto nang tinulahin yan. Hoy, itigil mo na yung pagpapanggap mo. Dahil bistado ka na. Kaya naman sinimulan na nga namin mag-isa ng sibuyas bawang. At saka isinunod ang gulay na langka. Nagsisimula pa nga lang ako sa paghalo nang mapansin ko na may buo-buo pa nga ito. Akala ko nga iisa ay napakarami pa palang buo. Oh no! Kaya naman hinalukay ko nga ito ng todo at baka nga meron pa sa ilalim. Ay tunay na, isang kagat, busog agad. At akala ko nga'y wala na, pero may umabol pang isa. Ay talaga namang kagaling maghimay. At nang masigurado ko nga na wala ng buo-buo, ay saka ko naman nilagay ang gata at hinalo-halo na nga ng inay ng bahagya. Wow! Pagkatapos ng halo-halo, tinakpan na nga namin ito para mabilis lumambot. Maya-maya nga napansin ng inay na parang medyo kulang ito sa gata kaya dinagdagan nga niya ito. At dahil nga malambot na ang langka kaya pinakulo na lang niya ito ng isang kulo. At eto na nga, luto na. Sakto nga ang dating ng mga kuya kaya naman kumain na kami. At dahil nga kanina pa ako nagugutom kaya naman attack. Kita nyo naman at di halatang gutom na nga ako. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli mga kaukay.